Mga ka-vloggers, ang topic po natin ngayon ay yung madalas na problema ng ating mga ka-vloggers at madalas tinatanong nila to. Paano daw ba may iwasan ang pag-high pressure ng kanilang aircon? So, bago natin simulan yan, intro muna tayo mga ka-vloggers. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nga nang nasabi ko doon sa ating panimalang intro, paano maiiwasan ang pag-high pressure ng inyong aircon system? Gaya nga po nung ginawa ko mga ka-vloggers doon sa vlog ko tungkol doon sa black oil. Ito, nilista ko rin ulit yan mga ka-vloggers. So, para hindi ko po nalilimutan ang mga sasabihin ko sa inyo. Kasi minsan marami talagang pinagmumulan yan eh. Lahat ng mga sinasabi ko naman sa inyo ay galing na rin sa mga experience ko, na mga na-discover kong pinagmumulan. Kaya ako naman sinasabi po lahat sa inyo. Hindi lang sa mga may-ari ng mga sasakyan, kahit sa mga technician, makakatulong din po sa inyo to pagka tino-troubleshoot ninyo yung high pressure nung ginagawa ninyo. So, hindi lang para sa mga car owners kahit sa mga technician, malaking tulong po to. At talagang tandaan sana ninyo makakatulong po ng malaki to. So, simulan natin mga ka-vloggers. Paano maiiwasan ang pag-high pressure? Para sa akin mga ka-vloggers, ang unang-una na pinagmumulan siyempre ng pag-high pressure, kung marumi ang condenser. Kasi na-experience na namin to. Minsan, meron kaming ginagawa. Nagtataka ako ba't high pressure? Yung pala, baradong-barado ng condenser sa dami ng pulisap. Tapos yung sa ilalim naman, mga putik. Ban yun eh. So, mag-high pressure siya talaga. Guminhawa lang siya nung winasing namin yung condenser, natanggal at kitang-kita yung radiator. Makikita mo na. Tapos sa radiator naman, tinira din namin yung pabalik. Doon sa may fan blade kami para naman itulak palabas naman dito. Talaga ang laging pinagmumulan pagka yung inyong condenser sarado na po sa dumi. Mga ka-vloggers, check nyo yun. Baka nangyayari sa sasakyan ninyo yun. Pag naglilinis kayo ng sasakyan, tignan ninyo, linisin na rin po ninyo yung mga sasakyan, mga kotse, SUV. Mahalaga po yun. Basta tandaan ninyo, wag yung matulis kung pressure washer yung sabog lang mga ka-vloggers. At kung abot naman na ninyo ng kamay, umaalis ninyo yung grill, sipilyuhin muna ninyo ng konti para matanggal yung mga kulisap at hindi na sumiksik pa. Mas madali paglilinis. Napakahalaga nun. Minsan makikita ninyo, habang nililinis ninyo ng tubig, kulay itim yung tumutulo sa ibaba. Kaya nag-high pressure minsan mga ka-vloggers, no? So, isa pa, mga ka-vloggers, tignan, sinulat ko sila na to, tignan nyo lagi yung inyong mga auxiliary fan. Kung front wheel drive ang sasakyan ninyo, tignan po ninyo kung umiikot. Baka mamaya, hindi pala nagtatrabaho yung aux fan ninyo, talaga mag-high pressure, wala pala auxiliary fan. Isa naman, umiikot nga pero mabagal. Yun. Isa naman sa mga rear wheel drive, meron sila mga fan blade, mga ka-vloggers. Baka naman nag-freewheeling na yung fan blade, kulang na siya ng silicone oil. Check nyo rin po. Dahil kasi pagka mainit na yung makina, dapat iikot yun ng matigas. Malakas. Mabilis siya. Baka mamaya kahit mainit na, freewheeling palalo siya. Talaga mag-high pressure po ang sasakyan ninyo, Kahit temperature po ng makina, tumataas yung basta ganun. Check nyo rin po yon, mga ka-vloggers.
technician o yung mga car owners, no? Eto, baka naman mga ka-vloggers, nalagyan nga ng freon na hindi maganda. Kaya kailangan, ma-check nyo, kailangan laging magandang freon ang naikakarga. Tatandaan po ninyo na ang high pressure, madalas din, nakukuha po yan sa freon, mga ka-vloggers. Kung ang maikakarga sa sasakyan ninyo, high pressure na freon, lalo mamaya yung recovered na hinigop lang, pinump na, mataas po ang pressure nun. So, lagi kayong mapagmasid sa ganyan. Laging isang dahilan yan, yung freon. Dapat laging bago. Kahit magpapa-additional lang kayo, bago lagi ay papakarga ninyo, mga ka-vloggers, ha. So, tandaan po niyo, maging mapagmasid po lagi, ha. O, ito naman. Baka naman, mga ka-vloggers, sumobra ng karga ng freon. Sama rin po yun. High pressure din ang labas nun. Maganda nga yung freon na ikinarga, high pressure naman, dahil sa sobra. Napasobra ang karga. So, ang kailangan, mga ka-vloggers, magandang klase na ng freon at tama lang yung karga. Kasi pag sobra, pati makina nahihirapan sa papaikot do sa pulley ng compressor. No? Ngayon, ang mangyayari, mag-high pressure, pati makina ninyo mag-iinit, high pressure din sa sobra. Kaya marami sa mga vlog ko, sinasabi ko doon sa mga comment nila kasi ganyan, subukan nyo po, sabi ko, kahit kayo, yung sa suction na barbula, bawasan nyo unti-unti habang umaandar. Pakiramdaman ninyo yung lamig ng tubo, tsaka yung init doon sa loob, kasi maraming, lagi nila sinasabi yun na, nung sinubok nila, sinasabi kong bawasan nila unti-unti lang, doon palang gumanda ang aircon nila. Marami po yun kung babasahin ninyo yung mga comments ko, comment section ko. Maraming mga ka-vloggers natin, mga car owners yan, ha, hindi technician. Kasi kagagawa lang ng technician, ba't daw ganon, nagtitrip. Sabi ko, bawasan ninyo, sobra sa freon. So sila mismo, na-fix nila yung sakyan nila. Pero yung gumagawa, hindi nila nagawa yun. Binawasan lang nila unti-unti sa suction, ha. Yung tubo na galing sa evaporator, unti-unti lang po. Parang palalabasan lang ninyo na hangin at bababa na po yung pressure nun, mga ka-vloggers, ha. Kailangan, ingat lang, ha. Huwag nyong hawakan yung mainit, ha, yung discharge, yung papunta doon sa harapan, sa condenser. Bawal pong hawakan nyo at mainit na mainit yun, huwag nyong gagalawin nyo, mga ka-vloggers. Ang pwede lang po yung suction dahil low pressure yun, low pressure, ha. Ngayon naman, mga ka-vloggers, ito, totoo itong isa sa mga naisulat ko rito. Para hindi nag-high pressure ang aircon, dapat nagpapahinga po yung compressor kapag malamig na. Totoo po yan, mga ka-vloggers. Para naiiwasan yung pag-high pressure, kailangan pagka malamig na po yung aircon nyo sa loob, kailangan magtrabaho na po yung thermostat na patayin yung compressor para mag low pressure siya, at pag nag-on yun, sandali mag-automatic ulit yun, at makita nyo, mga ka-vloggers, hindi mag-high pressure ang aircon ninyo. Pag lamig, umamatay ang compressor. Pag medyo nabawasan yung lamig, andar uli. Kailangan ng pahinga ng compressor. So, kailangan, para nangyayari yun, dapat, siyempre, malinis ang system ninyo. Malinis ang evaporator, malamig doon sa loob, mapoproteksyonan yung compressor niyo at hindi mag-high pressure ang aircon. Dahil regularly nag-automatic siya, mga ka-vloggers. Napakahalaga po nun. Pagka tuloy-tuloy, nararamdaman ninyo na andar lang ng andar ang compressor, yun ang mga nag-high pressure. So, kailangan na iiwasan po yung mga ganun. Dapat, titignan nyo ang thermostat. Kung mataas masyado setting, medyo ibaba ninyo. Or baka mamaya naman hindi kayo nagpapalinis po na evaporator, talaga mag-high pressure din yan dahil nagyayelo doon sa loob, hindi na nagpapahinga yung compressor. Masama rin sa compressor. Connected lahat yan. Pag high pressure, kakaroon ng black oil, yun na po yun. Masisira ang aircon nyo, ha? Mga ka-vloggers, iwasan po ninyo yun. Tapos to, dapat hindi talaga umiinit din ang cooling system ng makina. Kasi kung mainit ang radiator, mga ka-vloggers, kumbaga mataas ang temperature, damay ang condenser, mag-high pressure din po yun. So, iwasan din ninyo, kailangan
nagagawa ninyo yung magagawa ninyo para hindi umiinit ang cooling system. Kailangan maganda lang ang temperature, tapos hindi maapektuhan yung condenser. Kasi once mainit ang radiator, mainit din ang condenser. High pressure na siya nun. Lalo nang iinit po. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa kung di masira yung aircon, mag-overheat naman yung sakyan. Kaya masama, mga ka-vloggers. Lahat sana itatandaan ninyo, ha. Nilista ko nga isa-isa rito to. Ngayon, ito pa, mga ka-vloggers. Eto, isa mahalaga to. Minsan hindi nabibigyan ng pansin to, eh. Dapat, mga ka-vloggers, hindi po umiinit yung dashboard. Halimbawa, naka-aircon na kayo, gumagana ng ganyan, walang tint, sa madaling salita, walang dash shield, umiinit yung dashboard, andun lang yung evaporator tsaka yung blower, mga ka-vloggers, eh. Kasi nagre-recycle lang po yung Freon, no? Gaya ng lagi ko sinasabi sa inyo. So, kung mainit po ang hangin dito sa may dashboard sa ilalim, ibubuga niya lagi doon sa evaporator ninyo, eh, mainit lang din yung hangin. Nag-high pressure, mataas ang pressure ng evaporator nyo, mataas ang reading nun. So, pagtakbo niya papunta doon sa may compressor, babato na naman yung Freon sa condenser, high pressure po yun. Ibang-iba, pagka malamig yung ibinubuga na po doon sa evaporator, malamig yung hangin, low pressure po lahat yun. Iiwasan ninyong umiinit. Kaya nga po laging napakahalaga sa mga nag-aircon na may mga sasakyan dyan na mayroong tint para na poproteksyonan yung pag-init ng loob. Kasi kung mainit yung buong sasakyan, kaya nga pag halimbawa nabilad po yung sasakyan ninyo, sinabi ko na rin sa isang vlog yun, eh, buksan muna ninyo lahat ng mga tapos panda rin ninyo, lakasan muna ninyo sandali yung hangin at paalisin lang ninyo yung init, tapos sarado na po ninyo, mga ka-vloggers. Kasi yun, mamaya bigla pag on ninyo kagad, sumabog yung pressure switch, no? Kasi mainit lahat yun, ang taas ng pressure do sa loob ng system. So kailangan bumaba kagad siya, mga ka-vloggers. Kaya nga, hanggat maaari talaga, recommended sana sa mga sasakyan, kung po pwede lang, yung nakatint siya para hindi tumatagos din yung init sa loob. Yung hinihigop ng blower ninyo, malamig lang, mababa ang pressure ng sasakyan. Malaking advantage po yun. Natandaan po ninyo, mga ka-vloggers, na mahalaga rin po talaga yung mga tinted sa mga sasakyan. Nape-prevent niya yung pagpasok ng init, singaw, lahat, mga ka-vloggers. Kaya lang, marami rin kasi mga ka-vloggers natin minsan yung gusto, wala. Yun, madalas makita ninyo, high pressure. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang hinihigop ng blower, mainit na hangin lang din lagi sa loob. Hindi siya, kumbaga, tagos yung init. Kahit yung mga tao sa loob, naiinitan. Ano pa ba yung aircon nyo? Kaya madalas high pressure po yun, ha? Tapos ito, mga ka-vloggers, isa pa pala to. Ito, nailista ko rito. Hanggat maaari, pasintabi sa mga gumagawa ng ganun, huwag nyo tatakpan yung harapan ng sasakyan, yung grill. Minsan makakakita ka, lalo yung mga ginagamit sa mga negosyo. Nilalagyan ng mga streamer doon, o sa mga kasalan, lalagyan ng takip doon. Yun, malakas mag-ano yan. Iinit yung, hindi lang mag-high pressure ang aircon ninyo, iinit pati makina ninyo. Kasi sinaraduhan ninyong intake ng hangin. Kung pwede, ilalagay nyo na lang doon sa ibabaw ng hood. Huwag na po dito sa grill na to. Kasi pag binlock ninyo yan, wala na pong intake na hangin. Siyempre, alam ko, mabagal lang minsan ng takbo ninyo sa gano'n. Pero, mainit. Baka mamaya masabugan kayo ng hose o pressure switch o minit ang makina ninyo. Nakakasama po yun. Nabanggit ko lang, kung gusto po ninyong sundin, maganda po talaga na iwasan ninyong takpan ang grill. Halimbawa, ito yung grill, sa hood na lang kayo maglagay ng mga streamer, o huwag na po sinasarado gano'n. Marami ako nakikitang gano'n, sarado, nakablock. Masama po yun, mga ka-vloggers. Kasi talagang minsan nga parada maraming sasakyan nakasarado lahat doon, no? Masama po sa sasakyan ninyo yun, masama sa cooling system ng makina at masama rin sa aircon. Nasa inyo naman po kung gusto ninyo sundin, mga ka-vloggers, pero
talagang hindi maganda tinatakpan yung harapan ng grill. Baka mamaya pumutok po yung hose nyo. May masira din sa aircon ninyo. Ha? Isang payo lang po yun. Sa inyo naman po kung susundin ninyo, di ba? So, paano mga ka-vloggers? Sana kahit paano nakatulong na naman ako sa inyo. Ano pa po bang sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po.